my beloved Boss Mike Cervera. Eto na, Elon Musk gusto nang ipa-impeach itong si Trump, mga kababayan. Grabe to, matindi. Oo. Oh. Pasok! Over for U.S. President Trump and billionaire Elon Musk. Nako! Ang kanilang once formidable alliance na uwi sa matinding bangayan sa social media. Nako! Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Joan Manalo. Grabe social media, no? Alam nyo, sa totoo lang, yung mga nakikipag-away sa social media, yan ang mga totoong duwag. Yung bang hindi nila kayang sabihin sa harapan ng mga taong gusto nilang patungkulan, kaya dinadaan sa social media na lang. Diba? Ay, iba ko. Hindi ako makikipag-away sa inyo. Sa social media, dito ko ilalagay, no. Dadaling ko kayo sa laban na doon alam kong mananalo ako. Iba to it. Oo. Diba? Hindi lahat ng nasa libro ay totoo. Tandaan nyo, at hindi lahat ng karunungan matutututunan nyo sa libro. Tama, mga kababayan? Kaya yun ang lamang ko. Yung mga natutunan ko sa buhay ko, wala yun sa libro. Tama ba, mga kababayan? Sabi, oo. Sa totoo lang mga kababayan, hindi ho lahat nasa libro ang dapat nating matutunan. Tandaan nyo yan. Kaya yung iba dyan, wala na nga kayong natutunan, wala pa kayong natutunan sa libro. Ano tawag sa inyo? Di bubu. Talay, eto na, mga kababayan, ang Amerika, yung dating magkasama, si Elon Musk at saka si Trump, nag-away-away na. Parang dito lang sa Pilipinas, parang dito lang. Kita nyo, yung dating mga magkakasama, ngayon magkakahiwalay na. Yung dating magkakahiwalay, ngayon magkakasama na. So mga kababayan, sa susunod na panahon, muli, mag-iikot na naman yan na parang tsubibo. Yung dating magkakaaway, magkakakampi na naman muli. At yung mga magkakakampi, mag-aaway na naman muli. Ganyan ang politika, nakakasawa. Huwag kayong magtaka kung sa susunod na panahon, sabihin ni Pangulong Bongbong, iboto nyo sa pagka-presidente, si Leni Robredo. Paano? Kapag sinabi ni Pangulo, iboto nyo si Leni Robredo. Tignan. Parang pinagsasampal yung mga DDS, diba? Hindi malayo yan, mga kababayan. Maniwala kayo sa maladila. May maladilang anghel ako. Nako, Diyos ko po. Tuloy. Puno ng conspiracy theories ang kaso ng disgraced American financier with powerful associates Jeffrey Epstein. Marami ang hindi naniniwalang nagpakamatay si Epstein, isang convicted child sex offender and trafficker noong 2019. Nako, parang sikibuloy pala ito. Alam nyo, yan ang problema pag dumadami ang pera. Kung ano na naiisip nila, para bang lahat kaya na nilang gamitin yung pera nila. Tandaan nyo, ang paggawa ng masama, merong kaakibat yan na sumusuporta. Ano yon? Yung batas. Oo. Tandaan nyo kahit anong gaano karaming pera ninyo, kahit makapangyarihan kayo, kapag sinuportahan yung ginawa ninyo na kamalian at pang-aabuso sa kapwa, sinuportahan yon ng batas, nagawa ng mga politiko, ng mga kongresista, senador, mambabatas, mga kababayan. Yari kayo dyan. Habang nakakulong at naghihintay ng kanyang trial. Marami rin ang nagtatanong kung bakit hindi pa rin nalalabas ang buong Epstein files. Mga dokumentong mag-uugnay umano sa top politicians, businessmen and celebrities sa mga krimen ni Epstein. Grabe. Pero ngayon, tila may sagot na. Bakit ganon, mga kababayan, Bakit kaya ganon?
kapag dumadami ang pera mo, dapat kasi, alam mo, ang gawin mo, magpakabanal ka lalo eh. Etong mga ito, mga kababayan, the more na binigyan sila ng blessing ni bro, nagpapakasama sila eh. Kaya ako, alam nyo mga kababayan, ayoko ng maraming pera. Oo, ayoko. Bakit? Gusto ko maging masaya lang sa buhay ko. Nasabi ko na yun, di ba? Kasi, kapag marami kang pera, maraming tukso. Kapag maraming tukso, mapapasama ka. Kapag mapasama ka, magagaya ka sa kanila. Huwag na tayong lumayo. Magagaya kayo kay Digong at saka kay Kibuloy. Diba, mga kababayan? Yan. Courtesy of the world's richest man, Elon Musk. Nako. Ang rason, ayon kay Musk, kasama si US President. Ale. Ang rason, pero ngayon, tila may sagot na. Courtesy of the world's richest man, Elon Musk. Kita nyo, pinakamayaman yan si Elon Musk pala ngayon sa buong mundo, ha? Oh. Ang rason, ayon kay Musk, kasama si US President Donald Trump sa Na? listahan. Yan ang bombshell ng ultra-bilyonaryo sa kanyang fiery public spat with Trump. Grabe, no? Sinama si Trump sa mga anomalya at sa mga gawain hindi kaaya-aya. Naku, pinaratangan si Trump, mga kababayan. Naku, Diyos ko po. Ayan na. Yung dating magkakampi, magsisiraan na. Dagdag niya, mark this post for the future. The truth will come out. Nako. Dapat na rin daw ma-impeach na si Trump. Nako. Sagot ng White House, disgruntled lang si Musk dahil hindi na isama ang mga polisiya niya sa spending bill ng Trump administration. Siyempre, ganun talaga. Dahil nga yung mga polisiya na gusto niya, dinidikta niya si Trump, akala niya naman, madidikta niya. Ngayon, mga kababayan, hopya, di ba? Hopya, si Elon. Ayun, mga kababayan, nadismaya. Kaya mga kababayan, tandaan nyo, eto kahit na ano pat inyo na ang buong mundo, huwag kayong masyadong umasa. Kasi pag umasa kayo at hindi natupad, masasaktan kayo. Kaya ako, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, hindi ko inaasahan yan. Kung darating yan, darating yan. Kaysa yung asa kayo ng asa, tapos hindi darating, hindi mapupunta sa inyo, ayan, masakit yan. Madidismaya kayo. Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. Ang spending Kita nyo, hindi niya na daw alam kung bakit saan nanggagaling itong si Elon Musk, samantalang meron daw silang maayos na relasyon. Diba? Kaya yan mga kababayan ang sinasabi ko. Yang relasyon, oo, wag na wag nyong dadalin sa social media. Kasi marami po yung mangingialam, makikisaw-saw na katulad ko, sinasaw-sawang ko sila. Di ba? Ako gusto ko marami pera. Huwag naman yung sobra-sobra. Tandaan nyo mga kababayan. Oo, may hangganan lang yung kaya nating gastusin. Hindi naman pwedeng tulad niyan ni Elon Musk. Sa dami niyang pera, pwede niya nang bilhin ang gusto niya. Lahat. Pero tanong nyo kung masaya yan. Tandaan nyo, mas masaya yung simpleng buhay na meron tayo kesa sa kanila. Yung kinakain nila, kaya na rin nating kainin. Oo. Yung kanilang tinutulugan, malambot din. Ganun din naman sa atin. Naka-aircon sila, naka-aircon din tayo. Diba? Diba? Yun mga kababayan Ano pang gusto nyo sa buhay nyo? Sobra-sobra. Tulad nila. Kita nyo nangyayari sa kanila. Puro problema. bill ang sinasabing ugat ng away ni na Trump at Musk. Nako. Binatikos siya ni Musk bago umalis ng Trump administration noong isang linggo. Sa kanyang Truth Social, sinabi ni Trump na pinaalis niya ang Tesla CEO at SpaceX founder because he was wearing thin. Sinuggest din niya na kanselahin na ang government contracts and subsidies sa mga kumpanya ni Musk. Nako, yan na mga kababayan. Alam nyo naman yung Tesla, di ba? Kanya yan, isa yan. Ngayon mga kababayan, marami na hong nakaagawa
ng mga tulad ng sasakyan ni Mas. Di may kakompetensya na. Ngayon mga kababayan, talo-talo na. Nagkaka-cancelan na ng mga kontrata. Wala na, mga kababayan, away na talaga yan. Walang problema, sagot ni Musk. Pero dapat alisin din ang sinasabi niyang mountain of disgusting pork sa budget. I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate because that's billions. Kita nyo, electric vehicle niya, mga kababayan. Speaking sa electric vehicle na yan, mga kababayan, alam nyo po ba na meron na hong nag-invest sa atin, ang Vietnam? Kita nyo, ang Vietnam nag-i-invest na. Dati sila yung naghahanap ng mag-i-invest sa kanila. Pero ngayon, kakaiba na. Sila na yung nag-i-invest. Saan? Sa ibang bansa. Masyado na tayong napag-iwanan. Kasalanan niya ni Digong. Ngayon, saan pupunta kaya itong away nila ni Elon Musk at saka ni Trump? Nako, eto na mga kababayan. Paramihan ng pera. Diba? Paramihan ng koneksyon. Kapangyarihan, isang mayaman at isang presidente. Pero duda ako sa away nila, sabi ni Jai. Bakit ka nagdududa? Ano ba yan? Palabas lang? O pang-agaw lang ng attention para may makalimutang issue nila? Ngayon, ito. Pagdating naman dyan sa EV, electric vehicle, meron tayo. At ang nag-uulat, ang ating Hughes Cooper. Mga kababayan. Walang iba, kundi si Sangkay dyan. Sangkay, ano ang iyong ibabalita? Pasok! This is ni Sangkay dyan. I-flex ko lang ulit to. Nung may na-discover tayo ngayon, mga sangkay na malupit. Alam nyo ba, mga sangkay, na mayroon ng electric car taxi sa ating bansa? Yes, mga sangkay, meron na. Kahit ako mismo nagulat, dahil nga po mga modernong bansa lang naman ang mayroon nito, gaya po ng China. Pero, teka lang guys, papaano nga ba nagkaroon nito sa Pilipinas, mga sangkay? Okay. So, ganito kasi ang nangyari. Noong 2024, mga sangkay, nagkaroon po ng isang mahalagang pag-uusap ang presidente natin, kasama po ang gobyerno ng Vietnam at mga negosyante sa Vietnam. At dahil matalino ang ating presidente, mga sangkay, nagka-interest po ang Vietnam na mag-invest sa ating bansa. At ito yon, mga sangkay, makikita po ninyo, Vietnam's Green GSM Electric Taxis enters Philippines with $500 million investment. Kaya mga sangkay, ito mga electric cars, taxi ngayon sa ating bansa, makikita nyo na po ngayon sa kakalsadahan. At mismo ako, dalawang mata ko, nagulat din po ako. Teka lang, ano to? Mukhang sa China ko lang nakikita yung ganyan Bakit meron na dito? Kita nyo, alam nyo sa totoo lang, kasi magkakasama kami. Sinama ko sila sa China, mga kababayan. Nakita nila yung kaibahan. Yung bang namulat tayo na pagdating sa China ay iba, yung bang ganun pa rin na parang mga magugulo, squatter, ganun. Ngayon ho, iba na. Iba na ho yung teknolohiya nila, iba na ho yung ekonomiya nila, at iba na yung mga infra nila, mga kababayan. Mamamangha kayo. Pero hindi naman porke hinahangaan natin yung kanilang mga achievement, mga kababayan, pro-China tayo. No way. Diba? Ang atin ay atin, ipaglaban ang sariling atin, mga kababayan. Ang teritoryo ng Pilipinas, kahit na yung maliit na parte, mga kababayan, hindi pwede ipamigay yung pa kayang mga isla. Sa Pilipinas, nakita ko kasi mga sangkay sa kakalsadahan na nagbabiyahe na po, ang ganyang klaseng taxi, electric taxi lang naman po yan, mga sangkay. Isa pong moderno. Sino mag-aakala, di ba, na magkakaroon yan dito sa ating bansa? Talaga nga namang matalino ang ating presidente, no? Yung mga investors mula po sa iba't ibang mga bansa ay nagkaka-interes sa Pilipinas. Siyempre, matalino naman talaga matalino naman talaga di ba, mga kababayan? Kung di ba naman matalino, si Pangulong Bongbong Marcos, wala tayong mga ganyan. Baka manatili pa rin tayo na umaasa
sa pangako ng China. Di ba yan yung ginawa ni Digong? Ha? Umasa? Ayan, nasaktan siya. umasa sa China. Akala naman tutuparin pa. Pinangakuan ka na, Digong, gusto mo tuparin pa. Ay, nako, hindi ka na natuto sa kasabihan. Kapag pinangakuan ka, huwag ka nang umasang tuparin pa. Kasi nga po, alam po nila na may malaking potential sa ating bansa dahil nga po, pinamumunuan po tayo ng matalinong presidente. So ngayon mga sangkay, nasa transformation po tayo, no, papunta sa pagiging isang modern at advanced na bansa dahil po kay President Bongbong Marcos. Siyempre, meron pa bang iba mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo, madalas sabihin ko, sa panahon, ni Pangulong Bongbong Marcos lang nangyayari lahat ito. Yung mga nangyari ng mga nakaraan, wala. Walay pulos. Why pulos ba? Ang gapo. Awan. Ang mga investor ngayon ay nagtitiwala na sa Pilipinas dahil nga po may matalino po tayong presidente. Correct. Kaya ang resulta, ayan mga sangkay, isa lamang po yan sa mga nag-i-invest sa Pilipinas. This nation shall be great again. Yo. Ang malupit pa po dito mga sangkay, makakatulong ito sa mga Pilipino na magkaroon po ng mas malaking oportunidad at magkikreate po yan ng mas maraming trabaho para sa mga kababayan po natin. Yo. So, matalino ang presidente natin mga sangkay. Partida mga sangkay, ang presidente po natin ay nasa 3 taon pa lamang po sa kanyang panunungkulan. Partida yan mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung nagawa ni Digong, 1 taon lang yung ginawa ni Pangulo. 6 na taon ni Digong, mga kababayan, 1 taon lang ni Pangulo. Partida. Iniwanan pa ng sandamakmak na utang yun. Dito ba? Tuloy. How much more kung tatagal po siya sa pwesto? Lalong-lalo na, bata pa po siya mga sangkay, no? Pwede na. Tuloy-tuloy niya na. Hanggang gusto niya. Hanggang kaya niya. Di ba? Bakit hindi? Di po ba? Tuloy-tuloy mo, Mr. President. Oo. Sang-ayon naman kami dyan eh. Bahala ka na kung paano mo gagawin yan. Basta kami nakasuporta sa iyo. Mga kababayan ko, kayo po ba'y nakasuporta kay Pangulo? Paki-press 1 naman dyan. Press 1 mga kababayan. Sa mga gusto na magtuloy-tuloy na lang si Pangulo kaysa makahanap tayo ng isa pang Digunyo. Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito. Travel, travel dyan. Tinanong sa Kongreso, umiiyak naman. Hop, teka muna. Haring bak... Ako nakakalimutan ko. Oo, sige, tuloy na natin to. May lakad pa ako pala. Ito na, pasok. Abot ng 10 years or 15 years. Sa panunungkulan lang naman po niya mga sangkay, nakikita tayo ngayon ng buong mundo at sila mismo interesado sa Pilipinas. Kung kaya't marami po mga negosyante mga sangkay ang nagkaka-interes sa ating bansa. Ito po ay sa kabila ng katotohanan, mga sangkay, na medyo masikip pa rin po ang pagpasok ng mga foreign direct investment sa Pilipinas pero ginawan po ng pamamaraan ni PBBM. How much more kung maipapasa mga sangkay yung economic chacha na Mga kababayan, yung economic chacha, mga kababayan, pagkahuyan, mga kababayan, mabago, tandaan nyo, maraming magkakaroon ng maraming trabaho. Kaso, mga kababayan, ginagawang malisyoso nino ng grupo ni Duterte kasi natatakot na baka magtuloy-tuloy daw si Pangulo sa pagka-presidente. Kahit naman ako kahit tuloy-tuloy na muna, Mr. President, walang problema eh. 'Di ba? Ayusin mo na yung bansang ito eh. Kita nyo, kaya walang nangyayari. Kasi kapag ka matuwid ang Pangulo, sinisiraan eh. Kita nyo, kapag ka walang kita nyo, pinagtatanggol eh. Di ba? Tuloy. sinira po ni former President Rodrigo Duterte at hinara ng Senado. Pero kahit ganoon ang nangyari mga sangkay, nakita naman po natin na Kita nyo salita niya, sinira daw ni Duterte. Totoo naman sinira ni Duterte.
hindi po pinabayaan ni PBBM ang ating bansa. Ah. Ngayon, dumadami po yung mga investor sa Pilipinas Correct. dahil gumawa po si PBBM ng sistema ng pagpapapasok sa mga dayuhang negosyante Correct. na kung saan hindi na po sila mahihirapan, no? Pagdating po sa mga restriction Oo. na nasa 1987 Constitution. So, Yan, totoo yan mga kababayan. Nung araw, kapag ka nag-invest sila, kailangan pa maglagay sila. Ha? Kinukutungan agad eh. Hindi pa mga kababayan nag-uumpisa, naglalagay na sila. Paano na mga kababayan? 'Di ba? Tapos lahat na lang ng mga pupuntahan nilang sangay ng gobyerno, meron silang ilalagay dapat. Sino naman ang gaganahan nun, mga kababayan? Wala. Kaya kailangan na talagang baguhin kung ano yung dapat baguhin dyan sa 1987 Constitution na nagpahirap sa atin. Opo, totoo yan. Kaya mga kababayan, dito na magtatapos yan. Sa mga nakasama natin ngayong hapon, maraming salamat sa inyo. Magbabalik ako kung may time ako mamaya. Ano? At syempre mga kababayan, opo, muli ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Narong kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.